Magandang araw sa ating lahat, mga ka-farmers. So, dito tayo ngayon sa ating tanim na loya. So, ipapakita ko sa inyo ang kakaibang style ng pagtatanim. Gaya nito sa ating video na mga sako at saka yung case na ating pinagtaniman. So maganda pala yung resulta kapag nasa sako yung ating luya, kasi madali lang siyang alagaan at linisan, kasi yung damo na nasa loob madali lang bunutin. So akala natin yung mga case na hindi na magagamit kasi wala nang lamang bote, pero pwede pa namang mapakinabangan, gaya nitong pagtatanim natin ng luya. Sa sako naman na marami ng butas, pwede pa din magagamit gaya nitong pagtatanim ng luya. So ito ipapakita ko sa inyo para kung mayroon kayong mga butas-butas na mga sako ay magagamit din ninyo sa pag tatanim ng luya. So simple lang mga ka-farmers, maghalo lang kayo ng ng matabang lupa at saka yung bulok na dagami at saka yung yung chicken manure at saka yung dumi ng kalabaw, pwede rin. So ito pa yung bago, kasi naubusan ako ng sako at saka yung case, pwede pa rin sa plastic silopin. So gaya nito, yung balde nagagamit ko rin. So kasi sa dami kong similya ng loya, naubusan talaga ako ng sako. Dito ko na lang sa silopin yung XL size. Pwede siya mga ka-farmers. Hindi sila sabay tumubo. Yung iba malalaki na, yung iba hindi pa yung sa Bisaya pa hindi pa terek. So ito pa yung last kong itinanim. Kulay blue yung plastic natin. Talagang nasa atin lang yung diskarte para mayroon tayong mga alagang pananim, no? Maganda. So almost 200 na puno to na itinanim ko sa silupin, sa case at saka sa sako. Mga 200 plus to lahat. Maganda mga kapatid. So dito naman yung iba, itinanim ko sa lupa. Okay naman, pero medyo may kaibahan kaysa sako at sa case na mataba yung pinagtamnan nating lupa. So dito sa lupa, okay naman, pero yung mga puno niya medyo maliliit lang. So ang sarap nung pakiramdam natin pag
mayroon tayong mga tanim na inaalagaan, mayroon tayong libangan, mayroon tayong mabisita tuwing araw, tuwing umaga. Masayang tignan. So kung gusto nyo matuto nito, palagi lang kayong magnood sa aking mga video para mayroon pa kayong maraming matutunan sa aking mga diskarte sa pagtatanim ng luya. So sa susunod nating tutorial, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng organic at saka yung synthetic na kaunti na lang ating ilalagay, kasi kapag sobraan, acidic yung resulta. So dapat mayroong limit para hindi masobrahan yung ating pananim. So guys, tignan nyo yung nauna, grabe yung kanyang mga sanga o yung mga puno, halos mapuno yung sako sa puno ng luya. Ito yung pinakauna kong tinanim. Sana may natutunan kayo sa aking video at saka tutorial ngayon araw na to, para hindi lang ako kundi kayo rin magtanim ng tulad ng ganito. So yung mga balde at saka sako, yung case, magagamit rin yan kapag mayroon kayong effort sa pagtatanim ng luya. Ito lahat hindi lang natin mamalaya na maka-harvest na tayo. So maganda yung tubo sa case, mga ka-farmers, no? Ganito lang style, at saka yung distansya, ito lang. So salamat sa lahat ng mga nanonood sa aking video ngayon araw na to. Thank you for watching.